Right, nabanggit namin kanina, sir, kanina, na, kanina, na, nung kami mga reporter pa, yan ang problema, no? Hindi ka makapunta sa celebration ng pagsalubong sa bagong taon. Nasa trabaho tayo, di ba, Jen? Tama, oo. Eh, di kayo din. Lalo na kayo, mga... Sir. Yes po, tama kayo, Sir Nelson. Pare-parehas tayong nasa field tuwing pagsalubong ng mga bagong taon at gayon din kahit yung Pasko, no? Oo. Alam niyo, parang full force po tayo. Ngayong Yes po, 31. maasahan ninyo ang mahigit kumulang na 30,000 kawani ng BFP po. At more than 3,000 fire trucks maliban pa sa more than 500 ambulances at rescue vehicles. Nationwide po yan. At i-deploy namin ang karamihan yan sa mga pangunahing kalsada, fireworks display area, malataong lugar. Taon-taon ginagawa natin yan. At sa iba pang mga pagtitipon. Ibig sabihin, pre-deployed na tayo para in case na magkaroon ng sunog, mabilis na makaka-responde. Yes po. At sa koordinasyon din ng mga katuwang na ahensya, both ng national and local na pamahalaan, katuwang din dyan ang mga NGO and other voluntary group. At kayo rin po, yung mga sa media, friends. Opo. Nasa field rin po. Opo. Ikwento mo sa amin. Sa lahat po, ang publiko, no? Ang publiko talaga ang kailangan ng active participation kasi ang fire safety kasi ay responsibilidad ng lahat. Tama po. Maging aktibo ang lahat sa katuwang pagpigil sa sunog. Opo. Anyway, Colonel, ikwento nyo sa amin ano ang ating naging paghahanda sa part ng tauhan, equipment, isang linggo bago itong matapos ang taon, Colonel. Yes po, kami po, nabanggit ko nga kanina ay we elevated or tinaas namin ang aming alert status from cold blue ng December 23 to code red. So ibig sabihin lahat po ng kawani ng BFP mula December 23 hanggang January 2 no ay walang pwedeng mag-absent, walang pwedeng mag-leave at lahat po ay dapat 24 oras ready to augment or to respond. At yung mga on-duty naman ay talagang nasa preposition places na. No? Tulad nga na banggit kanina ay nasa matataong lugar, no? Pre-deployment na po at sa mga lugar ng pagtitipon. At kagandahan din po yung mga LGU, nag-designate na sila ng mga Firecracker zone. Firework zone. Hindi pa pwede kung saan-saan. So doon na lang kami nag-standby at nag-deploy doon ng mga personnel. Opo. Sa part po naman ng mga equipment, yung mga fire trucks natin, paano ang ating naging preparasyon para kung may sunog, baka mamaya wala palang krudo, wala palang tubig. Ano yung mga preparasyon natin para sa mga equipment, Colonel? Ay, ano yan, maaasahan niyo po na fully equipped yan, no? Opo. Maliban sa crudo, puno po yan ng tubig, no? Misconception yun, yung sinasabi na Yun na nga walang tubig ang fire truck rumisponde or hindi nakaresponde dahil walang gasolina. Kung meron mga ganyang pagkakataon, isangguni po sa aming tanggapan. Napaka-imposible na sa ngayon dahil fully supported ang mga fund, ang mga resources na ganyan, no? At maasahan niyo po ang strong men and women of BFP, no? 30,000 kami. Mahigit kumulang at more than 3,000 na fire trucks. At sa taong ito, inilunsad na rin ng DILG, no, yung ating 911. Yes, sir. Good that you mentioned that as well. Yung Unified 911 system. No, ito yung naglalayong single emergency hotline po ito at for fire, police, and other disaster help. So that dito, lalo na sa Metro Manila, in 5 minutes ay pwede nang i-dispatch ang mga resources tulad ng aming fire truck, ambulances, no, para makaresponde kami agad-agaran, no, sa kung saan kailangan. So, hindi na po natin kailangan ng yung number ng presinto, number ng fire station. 911 lang, sapat na po yun. Yes po, 3 digit, siguradong hindi yan makakalimutan ng ating mga mamamayan. No? Nationwide emergency hotline na po yan. Yes.